Bagong adventure scooter na naman ang nakalinya ngayon sa merkado. Ito ay walang iba kundi ang Adventure X ng Rossi. Well, ito na nga ba ang tatapos sa namamayagpag na ADB 160 ng Honda? Well, kung hindi man tingin ko ay makakabahagi rin pagdating sa mga bentahan nitong adventure scooter na tingin ko ipapatok din sa merkado dahil nga sa price point nito napakababa lang po. 110,000 pesos ay makukuha mo na to. Imagine ang Honda ADB nagkakahalaga ng mga 180,000 po yan, no? Depende pa sa kasa, nagpapataasan ito. Nag-o-offer po si Rossi ng napakababang price point pero makukuha mo pa rin naman yung kalidad o klase ng adventure scooter na meron din ng mga branded na motorsiklo. Isa-isahin natin ano meron sa motor na ito. Bakit kukunin mo yung 2025 na may bagong kulay at nagdagdag ng appeal palalo dito sa bagong Adventure X ng Rossi. Boss Motovlog. Pag sinabing adventure scooter o ADB, Honda ang unang papasok sa isip mo. Pero alam nyo, pinasukan pa ito ng iba pang mga Chinese brand kagaya ng Venture 150 ng FKM, KPB 150 ng Skygo, ADX 150 ng Bristol, Husky ADB 150 ng SYM. At ang pinakabago ngayon, ang Adventure X ng nag-iisang Rossi. At pag sinabing Rossi, walang hindi nakakakilala dito sa atin sa Pilipinas. Tampulan ng asaran sa social media at naubos na lahat ng mga salita para siraan ang motor na ito. Pero nananatili ito dahil nga sa napakababang price point at abot kayang mga motorsiklong hatid ng Rossi. Sa lahat ng mga nabanggit nating adventure scooter kanina na pinakita, ito po ang pinakamura sa lahat. Nagkakahalaga lamang ng 110,000 pesos spot cash, maiuwi mo na to. Kung gusto mo naman ng hulugan, magda-down payment ka lang ng 10,000 dito. Take home mo na yung motor basta kumpleto ka ng requirements mo. Tatlong kulay ang inilabas ng Adventure X ng Rossi. May puti, merong kulay pula yan, at meron din yung kulay itim. So puntahan na agad natin siya sa pinaka unang tinitingnan natin sa motor, yung kanyang headlight. Kung mapapansin nyo, hindi po siya bumbilya, projector headlamp po yan. At dalawa po siya, no? Napakalakas ng bugan yan mga bossing. At yung daytime running light naman, yan makikita mo sa taas ng projector headlamp, nagsisilbi siyang parang kilay ng motor nyo, no? So para siyang ibon kung titingnan mo. At sa kanyang windshield, pwede mong i-adjust conforme sa layo na tinatakbo ng motor mo. Halimbawa, naglo-long ride ka para hindi masyadong tumatama sa iyo yung hangin. Sa may gilid, sa may windshield, makikita mo rin dito yung saksakan ng cellphone mo. Pwede kang mag-charge. Ganon din sa ADB 150, meron na ring saksakan ng cellphone. Halos lahat yata ng ADB ngayon meron ng ganyan. Although ang ADB halos iisa lang talaga ang disenyo o pormahan, iisa lang yung linya na sinusundan. Pero kung titingnan mo overall itong forma nito, naiiba naman siya sa lahat ng mga ADB na meron na sa atin sa Pilipinas. Para sa akin, okay na okay ito. At itong ADV na to na adventure scooter ng Rossi, dito lang po natagpuan yan sa may Rossi, Bacoor, Cavite. Halos tapat lang to ng St. Dominic, no? Rossi. So dito po makikita nyo yung kanilang motorsiklo na Rossi.
Naghanap-hanap na rin kasi ako nito sa ibang branch, so dito ko lang siya talaga nakita. Syempre magkakaroon din yun sa ibang branch na malapit sa inyo, antay-antay lang po tayo. Ang ganda ng mugs nitong Rusi na to, Malakalesa type. At magmula po sa ilaw nito na projector headlamp na LED, ganun din yung kanyang daytime running light LED. Lahat po, pati yung mga turn signals sa harap at sa likod, pati yung tail light, wala na pong dibumbilya. LED na po lahat ng lightnings nito at ang kagandahan dyan mga bossing, napaka power efficient pagka LED yung ginagamit mo at mas malakas yung buga. Kitang kita mo kahit na umaga, very visible pagka LED ang ginagamit nating ilaw sa motorsiklo. At pagdating naman sa technical specs ng motor, ito po ay 149.3cc po yan. 4-stroke single cylinder po yan at 4 valves na rin po mga bossing. Liquid cool po ang kanyang cooling system at sigurado ako na kayang sumabay din sa mga bagong ADB ngayon na naglalabasan sa market. Kayang sumipa ng 14.7 horsepower. Ang kanyang tank capacity naman ay napakalaki po, 11 liters po ang kaya mong ikarga dito. Pagdating sa braking system, naka-disc brake po yan sa harap at ganun din po sa likod. At ang maganda rito, equipped na siya ng combi brake system na ginagamit din ito sa mga motor ng Honda na kapag pumreno ka sa harapan, sumasabay din po ng preno ang likurang gulong nyo. So ang maganda dito, naiiwasan natin yung pagkadulas o bigla ang pagbalentong ng motorsiklo, lalo na pagka medyo may sudden brakes na nangyayari. At isabay ko na rin yung mga maliliit na detalye ng motor, kagaya niyan, meron siyang reflectorized, may rubber boot para sa inyong telescopic, at ang gaganda rin ng kanyang mga font, yung kanyang mga sticker na nakakabit, at nagdadagdag lalo ng appeal sa motor na ito. Ngayon samahan niyo ako, katok test tayo. So katukin natin. Pwede. Plastic. Bakal. Kung hindi natatanong mga bossing, last year lang naglabas to ng kulay na pula. Pero ngayon iba na. May lining na ng magenta to. At bago ko makalimutan fuel injected na ito, kagaya ng nakikita nyo sa gilid. Yan, makikita nyo 4 valves, 150i. Ayos na ayos. Syempre electronic fuel injection system. At yung napakabangis na Adventure X water cooled na po. Ayan, makikita mo. At ang ganda rin ng mating mga bossing. Syempre, ang trademark ng mga adventure scooter, naked handlebar yan mga bossing. Sa mga buttons, napaka-basic lang naman na detalye makikita mo dito sa kanan. Andyan, merong ignition switch, kill switch, pwede mo ring patayin ng ilaw kung gusto mo. Sa kaliwa naman, na high and low beam busina. Meron ding passing light yan at meron ding hazard light. At hindi lang sumabay itong kanyang susian. Traditional na disusi pa rin siya. Pero overall, talagang napakaganda ng kinalabasan ng adventure scooter dito sa atin sa Pilipinas dahil nga naging matagumpay talaga yung mga ganitong klaseng motor. At ito talaga yung kailangan natin, lalo na kung gusto mo yung mag long ride at the same time pwede mong isabak dito sa Metro Manila. At napakababa lang din ng maintenance cost dahil nga 150cc lang yan. Hindi kagaya ng mga big bike na talaga namang halos lumalamon ng gasolina. Ito makakapag-adventure ka at the same time pwede mo rin gamitin pang city driving nang mababa lang ang iyong maintenance cost at tipid rin sa gasolina. Lahat na magagawa mo dito, no? Huwag ka lang aakyat ng bundok na matarik, hindi kakayanin. So light off-roads lang mga bossing. Boss Motovlog. Pag nakikita o nababanggit ang salitang Rusi, isa na agad ang pumapasok sa pangkaraniwang Pinoy. Sirain. Yan ang pumapasok sa mga rider na hindi naman kahit kailan nakakagamit pa ng Rusi. Malamang sa mga nakikita nila at syempre yung kakulangan na rin sa kaalaman ng pagme-maintenance ng motor. Kaya nagiging sirain ang isang bagay na taon lang dito pumutok yan sa Rusi.
Dahil nga mura, mas marami sa ating mga kababayan ang nakakakuha nito dahil sa napakababang presyo. Yun nga lang, ang kakulangan natin sa kaalaman ng pagme-maintenance ang naging dahilan kaya naging sirain ang mga ganitong motor. Kung tutusin, hindi naman talaga sirain kung alam mo lang kung papaano ang tamang maintenance ng isang motorsiklo. Sa katunayan, ang ganda ng materyales at mga pyesa na nakakagabit dito at kung papaano mo gamitin nung unang ginamit mo ang motor, napaka-smooth, maganda yung talbog, maganda yung preno. Nga lang, kalaunan, nakakalimutan natin yung maintenance kaya ang akala natin, bumibigay ang makina. Hindi po, hindi bumibigay. Kinukulang ka lang po ng maintenance. Kung na-maintenance mo ng maayos ang motor, hindi mo papabayaang maaalog yan at may mga kalansing ka ng maririnig after mong gamitin ng mga ilang buwan at ilang taon. Kaya nga sinabing maintenance, pananatilihin mo yung ganda ng kalidad ng motorsiklo nang una mo itong inilabas sa kasa. Kaya once na kumalampag na yan at meron narinig ka ng ingay at meron nang nangyayaring hindi maganda sa makina na nagdudulot ng hindi magandang performance ng motor, walang problema ang motor. Ikaw ang may problema. Nagustuhan mo ba itong bagong Adventure X ng Rusi? Well, let me hear you sa comment section kung ano yung mga nagustuhan mo at gusto mo pang i-improve dito sa Adventure X 150 ng Rusi. Sama-sama tayong makita-kita sa comment section at kung gusto mo ng ganitong klaseng motor, punta ka lang sa mga Rusi branch. Very available ito at maghanda ka lang ng mga requirements mo. Kung gusto mo ng installment, 10,000 down payment, may mga rebate din yan pag updated kayo sa hulog nyo. Hanggang sa muli, paalam.